Probably yes. Ako na po yung nagsabi noon na hindi po si Pangulong Marcos ang nasusunod. He's not really. That is what we feel during our fight, during our being known as an Ilocano also. I am an Ilocano. Probably I'm a pure Ilocano. Now, kung may mga tanong pa po kayo na mas malalim dyan, I would think about. I would think about why? Bakit? Sinong mas paniniwala nyo? Yung Bisaya, yung Ilocano? Natural kami. Dahil kami ang nakakaalam ng lahat ng nangyari. Kay Governor pa si Bongbong noon. Ito lang masasabi ko, 5 beses po akong pumasok sa opisina niya, hindi ko po yan nakita. Pero si Manang Amy kasama ko po yan. Noong lagi niyang ginagamit yung auditorium namin. So ako po yung tinatawagan, ako po yung nakakasama niya, ako po yung ini-invite niya sa mga conferences nila. Pero pag political ang pinag-uusapan, pag kausapin na kung maging political leader niya, hindi po ako tumatanggap. Ganun po kalinis yung konsensya namin as independent Filipino people. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo muna. Okay. Sir, bilang Ilocano po, Yes. mayroon pong kapapasok lang na balita ngayon. Related po kasi dito ang tanong ko sa inyo. Yes. Kagabi lang, nung sa rally, dito sa meeting di Abansi ni Liwasan, yes. Liwasan Bonifacio, na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte, ang rally ng PDP, na-mention ni VP Sara na si President Marcos daw po ay sa weak leader. Kanina lang pong umaga, ngayong araw lang po, sinabi po ni Senator Amy Marcos na hindi daw Marcos ang namumuno sa ating bansa ngayon, kundi Araneta at Romualdez. Bilang isang Ilocano at nakakakilala kay Senator Amy Marcos, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Okay. Ang masasabi po ko po dyan, no, bilang isang Ilocano, no, actually may mga issue dyan sa amin na sa kusina pa lang hindi si Ma'am Lisa ang nagluluto. Yung isang issue po yan. Ang nagluluto po si Bongbong Marcos. So inside the family, if you cannot stand as a father in the family, how can you stand as a father of the nation? Yun po yung tanong natin dito. Ngayon, probably yes. Ako na po yung nagsabi noon na hindi po si Pangulong Marcos ang nasusunod. He's not really. That is what we feel during our fight, during our being known as an Ilocano also. So the thing here happened is, tingin niyo si Pangulong Bongbong Marcos makapag-run as presidency, magastusan niya yung sarili niya na wala siyang negosyo, wala siyang pera? What do you think? Ang nangyari po, according alleged, si Ma'am Imelda Marcos, kinausap niya po si Ma'am Lisa. Actually, they are not in good condition according to them. Hindi po sila maganda yung pagsasama nila. Kinausap lang ni Manang Ma'am Imelda si Ma'am Lisa Araneta na tulungan niya sa kanyang kandidatura. Kasi siya may pera po. So I don't know what would be the agreement between them. We can speculate. Okay, tutulungan kita. Pero in one condition. You should follow me. You should follow me. Maybe that goes. And nangyari po nga, no. Ang Araneta po, ito po ang ilalahad ko po, no. Kumandidato po ako na Vice President noong 2022. But I was petitioned by the COMELEC 3 times. 2 times po nanalo po ako. Pangatlong petition ng COMELEC hindi ko na po itinuloy. Okay, bakit? Alam ko na mayroong manipulation doon po sa COMELEC. Okay. Now, what is our aim? Yung hindi pagpasok as being the Vice President candidate during that time, ay alam ko na yung maging kahinatnan. So tinuloy po namin yung movement namin. Hindi po kami natina. Ako lang po yung Vice President na nagtuloy, na nagserbisyo sa taong bayan, na wala pong tinanggap na anuman. So, ako po, sa relasyon ng Presidente at ng ating First Lady, nung nag-file po ako, pinetition po yung Presidente ko po. Yung President candidate ko po, pinetition ng mga Marcoses. Kasi bakit? Magkapelyado po sila. Po si Tiburcio Marcos. Okay, kung maalala nyo. Pinetition, nung tinignan ko yung petition, sino yung petition po,
Rojas ang abogado. So tinanong ko po doon sa may hawak na legal counsel ni Tiburcio, bakit Rojas po ito nag-file ng nullification of the candidacy of Tiburcio wherein they are Marcoses. So doon ko po nalaman na si Ma'am Lisa Araneta is pinsan po ni Mar Rojas. So ano pong magiging conclusion po natin? Two colors but one recognition, one identity. Yun po. So, ako po yung naglalabas po ng issue po dyan na the Trojan horse is progressive. Bakit? Halos NPI na po nakapasok po sa Congress natin eh. That's a question. Now, ano ang nangyari? Nagsanib puwersa ang paksyon ni Romualdez sa mga NPA. Not knowing na ang plano ng mga NPA ay isunod si Bongbong Marcos. They were not aware for that. Akala ni Romualdez, ganun-ganun lang. Nagsanib puwersa ang NPA at saka yung sa Congress, hindi nila alam. Tapos si Sandro pa ang naunang nag-file na nagpirma ng impeachment ni Ma'am Sara, di po ba? In the filing of the impeachment, that is already complete unconstitutional. Bakit? Isa lang dapat ang ifina-file na impeachment sa isang taon. Anong ginawa? 4, panlima po yung December 5. Nakatutok po kami dyan. Kasi kami po yung isa sa nag-question sa Congress, sa Senate, bakit pinayagan ninyo, bakit tinanggap ninyo yung impeachment proceedings sa Senado? Na gayong illegal na po yung proseso. Anong gawin naman nila? Yung for na petition, hindi po yun ang kinonsider nila. Yung last petition po na ilang araw lang po, isang araw, tapos kahapon, isinerve na sa Senate. Ganun po bang proseso ng Constitution? It's illegal. But I am not a fan of Ma'am Sara Duterte. But of course, in and out po ako sa opisina. Ang hinanakit lang po namin sa opisina ni Ma'am Sara, tambak po ang papeles po namin dyan. Pero never na nag-response po. So nag-suspetsa kami na may sindikato sa opisina ni Ma'am Sara. At dyan ang nangyayari po sa lahat ng departamento ng gobyerno. May sindikato po sa receiving office ng mga matatas na opisyal. Sinasala po nila yan. Kung yan ay ayaw nilang palusutin, hindi po nila ididiretso yan sa Pangulo, sa Vice Presidente, or sino man. So yun po yung ano natin. So yung question po na hindi po ba talaga Marcos ang andyan at namumuno? Ako pa lang po, di pa lang po nagkandidato si Kuya Bongbong. Isa po kami, bata pa lang po ako, sinabi na hindi po tunay na Marcos po yan. Kasi patay na po yung Marcos noong 1975. Bata pa lang po kami niya. So how can you prove now that Marcos is really the one administering the government today, the administration today? Ano ang sagot ni Sir Marcos? Si Bongbong, sabi niya, kung magpapa-DNA ako, the death of the living legend will no longer exist. Yung legendary, yung urban legend, di mamamatay na. Eh kung ikaw tunay na Marcos, bakit hindi ka magpa-DNA to prove? Kaya nga po hindi po nabubuksan yung mga kayamanan natin because they are not authorized. They are not the real Marcos. Okay, mababanggit ko lang po yun. Now, what? Anyway, in political career, it doesn't matter if you're the son of the president or not. What requires the COMELEC is you are an experienced politician. So 40 years, okay, pasado po siya. But ang tanong, hindi po pa nag-imbestiga ang taong bayan kung may nagawa siya sa Ilocos Norte? Kung meron siyang what I'm talking is facts. Hindi po paninira po ito. Facts po ang ating i-deliver. Punta kayo sa Ilocos, tanungin nyo kung mayroong tatak Bongbong Marcos na project doon. Puro sa kanyang ama. Pero sa kanya, wala po akong nakita. Okay, as an Ilocano. Now, what would be the impact that we are deceived that he is the son of Marcos? Bakit? What did the Filipino expect? In-expect ng mga Pilipino na matupad yung federalism. Pero anong nangyari? Di ba ginamit pa niya? Okay. In-expect ng taong bayan na mamubuksan yung mga kayamanan. Which is evidently hawak po namin yung mga dokumento ng mga ginto, mga pera na nasa ibang bansa. And we already proposed that to be deliberated in the Congress and the Senate. Pero anong ginawa nila? Hindi po nila pinansin. Bakit?
it is this in related to the oligarchs. Kasi bakit? Pag na-release ang mga pera ng taong bayan, yung 5 million na royalty ng bawat mamamayang Pilipino, tingin nyo magpapaalipin kayo sa mga business ng mga oligarko? Never. You will have to create now your own business. So doon pa lang nakikibaka po kami dyan. So I hope na hindi po kami paghinalaan na kami po ay para kay Amy, para kay Ma'am Sara, para kay... We are very fair. What does the Filipino needs? Urgent and immediate is what we are advocating. Let the people decide whom they want to become the new president of the Philippines. Taon yan eh. Kagustuhan po nila yan. That is legal in the Constitution na magkaroon po yan. So, yan lamang po, nililinaw ko lamang po yung mga comment ninyo. At free po kayo. Kung may problema po kayo, free po kayong lumapit sa NPICC. Ano man partido kayo, ano man po kayo. Kaya kami po, even in the WPS, ito po, napakahalaga po ito. Yung WPS, tinitira po nila. They use it as a destroying mechanism against Sara Duterte and President Duterte. Tandaan po ninyo, noong panahon, anong bang piliin natin, digmaan o kapayapaan? Yun lamang po, anong piliin natin, ekonomiya na ino-offer ng China? We've been there. At pinapost namin sa AFP na pag-usapan po lahat ng itong WPS natin kasi ang teritoryo lamang po ng Pilipinas ay 300,000 square kilometers. Now, sukatin nyo po yan kung kasama po yung WPS nyo. Now, tama po si Marcoleta. How can you own something that you don't have the title? Yes. Napakahalaga po yun. Alam nyo ang offer ng China sa aming mga negotiations? Broad daylight. Pinupost po namin yan. Ang Defense Attaché, Colonel Lee, very close kami, nagyayakapan po kami dyan sa kanyang palasyo, sa palasyo ng Ambassador ng China. Si Juan Ziliang, tinanggap niya po yung proposal namin na peace and prosperity. Alam niyo po ang offer ng China? Ang offer ng China, the same as offer to Pangulong Duterte. I-develop nila yung South China Sea or West Philippine Sea. 40% mapupunta sa kanila, 60% mapupunta sa mamamayang Pilipino. Is that so wonderful and brilliant decision? Parang sinabi rin ng China, yun naman yan eh. Bibigyan namin yung 60% sa inyo. Ano man ang makuha natin dyan? Yan ang offer nila kay Pangulong Duterte na inayawan ng administrasyon. Ang pinanigan ng administrasyon ng Amerika. Kapitbahay ba natin ng Amerika? Kamag-anak ba natin ng Amerika? Our ancestors, Jose Rizal is a pure Chinese ang kanyang lulo. Half Chinese ang kanyang lulo. Ano yung sasabihin ninyo? Na pro-China, we are pro-world economics, pro-development. Pag tingnan nyo naman, sinong nangunguna sa ekonomiya sa buong mundo ngayon? China. Saan tayo papanig? Sa Amerika na down na ang kanyang ekonomiya? O sa ating kapitbahay na nagmamalasakit sa atin? Let us think about, I am clearing this about the WPS. Tawagin nyo kami. We are very much ready to present ourselves in any hearing. Kung pagsuspecha nyo kami ay panig sa China, no. We are still pro-Filipino. Nagharap po kami ni General Browner. Kasama po namin ang mga team ng NPICC. Anong sagot ni General Browner? Hindi po kami para sa China. Hindi po kami para sa Amerika. Para kami sa konstitusyon at ng taong bayan. Pero ano nangyayari? General Browner, you cannot stand in your word. You cannot stand in your feet. To protect the rights of every Filipino. To protect the sovereign of every Filipino. Anong ginawa ninyo? Pinapasok niyo yung EDCA sa inyo na illegal po yan sa konstitusyon. Tandaan niyo po yan. We are very much open to face any charge against us. Ngayon, lilinawin natin bakit ayaw nyo kaming tawagin sa Senado? Bakit ayaw nyo kaming tawagin dyan sa Kongreso? Ayaw nyo kaming tawagin dyan sa AFP? May schedule na payo, kinancel po ninyo. What do you mean? Bakit? Mabubulgar po. So I hope malinawan po ang bawat mamayang Pilipino. Let us institute the sovereign power of the people and the country itself so that we can stand alone without interference of other nation. Yan lamang pampakiusap ko sa taong bayan. We've been 5 years to 6 years fighting. And we became powerful through the People's Initiative. May 10 million signatures po kami. Anyan ipinantatapot po namin. We do not have to use that yet. Why? Signatures is also meant for the Constitution, in changing the Constitution. Now, kami rin po nagpropose na mapalitan ng Constitution. Kami po yan. Galit kayo na mapalitan ng Constitution? Kami hindi po, pinupos namin. Bakit? 38 years na ang Constitution ginagamit natin, may development bang bansa natin, but the oligarchs enjoy, the politicians enjoy for it.
Sasagutin nyo kami, mali po ba na palitan natin ang Constitution? And only the People's Initiative have the power and authority to change the Constitution for every 5 years. Under the Constitution po yan, under the batas po yan. Bakit ayaw nyo? Sineset aside yung People's Initiative. Ngayon, iset aside ng COMELEC ang People's Initiative at pinagsama-samang initiative ng taong bayan. It will be like fighting a very huge wall, a very strong wall pag ginawa nyo po yan. So, kami po ginagawa namin sa lahat ng mapayapang paraan. But if you do not admit to do the right, hayaan na po namin ang taong bayan na gumawa ng paraan. Because they have the sovereign power, the divine power, and everything that is given.